Sa dulong bahagi ng Guimaras, matatagpuan ang mga isla ng Panabulon at Guiuanon. Pareho mga barangay na sakop sa bayan ng Nueva Valencia. Mula sa barangay Cabalagnan, una makikita ang puting buhangin ng sitio ito ng Panabulon. Bukod sa ganda ng tanawin, ay sagana sa likas na yaman ng isla. Sa aming pagpunta sa isla ng Panabulon at Guiuanon, kasama namin si Ronnie, residente ng barangay Guiuanon. Ang sa akong experience, alin sa Cabalagnan to Panabulon, ang biyahe sa pambot, isa lang. Kung wala ka sang masakyan, mahulat ka lang sa mga pambot nga magpuli, sabay ka lang sila, matag lang sila. Tapos ang alin sa Cabalagnan pa Panabulon, 20 minutes siguro. Tapos ang Cabalagnan naman pa Guiuanon, mga 40 minutes siguro. So kung maglain ka diyang Chimpo, medyo dugay-dugay gawa. Kung halin ka sa Panabulon, pa Guiuanon, kung lang mga 20 minutes siguro, taway lang ang Chimpo. Nasa 3 square kilometers ang area ng Panabulon na may mahigit 300 potential households ayon sa datos ng PSA. Ang pangunahing pamumuhay dito ay pangingisda at pagsasaka. Pero may isa pang bagay na inaasam ang isla, ang kuryente. Sa mahabang panahon, hindi pa nararating ng kuryente ang isla. Ang bawat bahay ay umaasa lamang sa limitasyon ng solar, generator, kandila at gasera. Sa Panabulon, sa Panabulon kay daw may mga beach sila, pwede maliguan, may mga baras-baras sila nga pwede makuntuan. Ang pangabuhi naman sa una, pangisda kag ang panguma. Tapos ang panguma sa isa ka tuig, kay isa lang ka magi-produkto. Pagtapos sa pangisda, may ara man nga damo ang kuha, may ara mga wala gigani kung kaisa. Ang ginagamit naman sa una, kingki lang bala. Tapos ang ulihi daw nag-improve naman, nakasular kami. Gagmay lang nga panel para lang gid sa suga. Since wala sang supply sang mga kuryente kag naabtan ko pa ang kingki. Ang may gas lang na bala. Then amo nang inasindihan, magsulat kami ako lesson plan hasta sa alas 12 sa gabi. So may time nga pagkaagang ako nga irong puti krako sang biro. Then at time pagid sang ulihin na nang may ara na kami Petromax Coleman. Parang ginabumbahan siya, tapos isabiit mo na, okay na gawang makasanag nga magsulat. Amo na ang way sang amon pangabuhi, diri ang flashlight nga di battery. Sometimes ang na siya, balang lighter nga may flashlight man ina. So for daw na use naman lang kami, nga amon na ang amon nga kung gabi makasanag sa amon. Ang una, nabtang ko pa nga kingki lang, daw lampara lang gamit. Subong nag-upgrade sa generator, sa solar. Kaysa una, ang pangabuhi, mabudlay gid tungod kung tigululan, kung kingki lang ang amon ginagamit. Magmadlos ang hangin, kapatay. Hindi makasustain nga magsiga gid ang kingki kung maglain sa humo ng Chimpo. Pag sang abot sang solar, amo man Japon, kay kung malain ang Chimpo, ang solar gakalubat, man gakabagdown man sa. Mag-abot naman sa generator, hindi mo man masuplayan gid nga ang sang mga gasolina. Mahigit 1 kilometro mula sa barangay Panabulon, maaabot ang barangay Guiuanon, isang maliit na isla na may mahigit 385 potential household ayon sa datos ng PSA. Simula 2010, ang isla ng Guiuanon ay kabilang sa Small Power Utilities Group o SPAG ng National Power Corporation o NAPOCOR, kung saan may kuryenteng magagamit ang bawat bahay sa tulong ng diesel generator. Ngunit limitado lamang ito simula alas 4 ng hapon hanggang hating gabi. Mga mo lang gid pangabuyan din mo na ang panguma, ang pulo pang linyas na bla ng kahoy nga ginabaligya sa pulo pandan sa una. Ang sitwasyon din namon sa una nga mon dalan perti kabudlay, batuhon nga mon nagamit sa una, kingki bla di gas. 2009 nagsulod si Napocor. So nag-start ang construction sang transmission line month of June. Pero ang biridge lang sang Napocor, 60% lang sang household ang na-energize sa tunga time. Kay diri lang hasta ang ila poste. Bisa kami sa to 2010 month of April. Amon nga ang operasyon sa Napocor sa barangay namon from 5 to 11 2015. So daw nag-extend ng operasyon sa Napocor, nag-start na sila 4 to 12. Dire sa Guiuanon,
Isang time pa sang napukor, magasiga sila alas 4. Tapos, ga-off sila alas 12 sa gabihon. Tapos kung magpatay na ang power sang napukor alas 12, wala, may mga solar lang. Kung wala solar, flashlight, lang napulaw lang sa magaga. Kung magpatay na ang napukor, alas 12, mapatayan sa budlay man isa kay kung pagpataya, isa grabe init. Putigil ka ginot. Kung adlaw la na kurente kay balik naman sa alas 4 naman sapon nang start ilang power. Sa aking paglilibot at pagsama kay Ronnie sa kanyang pag-uwi, nakilala ko si Nanay Susing. Gamay kami, ang amon mga suga, kingki. Mga gas lang lahat, ang gagmay kami. Amon nga kingki, kung may bagyo o kung may balara, hindi nasulod na naman sa dawlata, balara, may hindi mapatay. Ikaw yung tigwa ng mga pulaw, mga pulaw at pulawan, ay patay na kung gabi. Ala, site, turog lang sama. Lasay, sinyapon lang na. Sa una, kung may obra, nang rarabanig. Rarabala kami banig, gatipon kami sa balay kang amon pakaisa. Kami mga draga, karya. Gadara kami tanan tipon, mati drama sa radyo. Isang una radyo patong. Tipon kami si dirarabanig, kahiwan kami, amurong na pagsunurog namon. Pagmamati kang radyo. Sa tulong ng Panabulon Giwanon Interconnection Project, naidugto ang dalawang isla sa mainland ng Guimaras sa pamamagitan ng 15 kV submarine cable. Ang pondo sa naturang proyekto ay sakop ng 2023 General Appropriations Act o GAA sa ilalim ng Department of Energy Locally Funded Project, Total Electrification Program at sa National Electrification Administration o NEA, Barangay Line Enhancement Program o BLEP. Yung project, bali na tigayon nito siya, paagi sa Department of Energy nga fund, gin-download paagi sa National Electrification Administration, kag sa aton man pulig, halin sa aton local government unit, especially sa aton Office of the Congresswoman kay Ma'am Lucille Nava, kag ginbuligan makita no, sa aton pinalangga nga governor, si Governor J.C. Raman Inaba nga magpapatigayon ini nga project. Kaupod man kay Mayor Paul de la Cruz nga wala gid nagpabaya sa aton. So ang ini nga interconnection project halin sa Kabalagnan, maagi siya sa yato makadto sa Panubulon kag tulog ini siya or the final destination sa aton nga submarine cable is sa Barangay Giwanon, which maka-benefit gid ang mga pumuluyo naton sa duha ka dalagko nga barangay no. At the same time ang yato man. Noong May 8, 2025, ang Guimaras Electric Cooperative o Gimelco kasama ang local government unit ng Guimaras ay binigyang katuparan ang hiling ng mga taga-isla. May liwanag na sa Panabulon at Giwanon. Let this energization ceremony remind us all that even the most remote islands deserve development. Ang progreso hindi lang para sa mga dalagkong na lugar, kundi para man sa mga pulong na palihog sa aton. Nagambal sila nga madayon gid ti ang mga tawo do nalipay gid nga makurintihan na ang barangay Panubulon. Dako gid ang improvement na sang barangay Panubulon kay medyo magahod na kay damo na nagapatukar sang ilang nga mga sound. Tapos nagbakal na sila sang rep nga makaay sila kaga nakabulig gid sa ila pagbaligya sa Tianggi. Nagayom-yuhom ng mga tao, hindi pareho sang una daw gakuriit subong nagayom-yuhom na kay nalipay gid nga dako ang nabulig gid sang kuryente sang Gimelco. Madamo gid nga salamat sa iya sa Gimelco kag sa pagtinguha man sa gobyerno nga malabot ini nga bagay kay wala man maguna-una gid ang mga tawo nga makakuryente kami diri. Di dako gid ang kalipay sang mga tawo nga ari na gid ang kuryente, masanag na gid. Damo gid ang nabulig sa naga-Tianggi kag sa Panimalay nga masanag na ang ila nga balay. Ang TV pag gusto na kami gamit
gamit kay wala na ako nakulbaan nga ma-lowbat ang amon nga solar bisan nagaulan. Ano pa ko kan isang ice kaya daw ako pa lang primero pag lights on ako pa lang may ref di nagbakal-bakal gawa ang ice ko nakabinta pa ko to damo ganyan subong kabalakal na sila ref. Ako na nga daan sa pamilya ako na lang gahulag to kaya kung sa kasakuon ko ya dasig lang gid siya kung may kuryente. Kag very happy kay ko nga nakaabot pa ko wala ng 60 kag nakatilaw pa ko ya no. Sang suga. Rin na maguhan ng mga tao pero may na sila gapa sound sang ilang nga mga sound system, video key. Ang balay nila daw nagsanag naman. In behalf sa tao diri sa pumuluyo sa barangay Panabolon, ako as official, as elected nga chairperson sang MCUO, gapasalamat gi kami sa Department of Energy, sa NEA, labaw sa tanan sa municipal official namon kag sa province official labi na kay mayor, kay Kong, kay Gob nga natigayon ang ini nga project na sanagan ang amon nga isla. Ang mga consumer dire sa Panabulong siguro ma-bag-upgrade na gid ang ilang pangabuhi as may kanegosyo na sila. May palabuton na sila nga masanag sa amon isla. Dugay man nga handom ko mga kuang amon ni mga kuryente tinuig manggawat nagsangurihi pasalamat nang kami nga natuman mahumano balay naman pwede makabakalan taman ng mga kuan appliances naman kahit may kuryente naman isang una yan pagbakal mo ko mga appliances di mo na bisaksak kulira. Pasalamat kami sa Gmail ko nga naka-avail kami sang kuryente kay si budlay man di sa amon kun ay suga. Pasalamat din kami kabay pa nga magpadayon ini nga sige-sige nga wala problema. Ako gali si Rone Grospe, lineman sang Gmail ko nga nasa diri sa Giwanon to Panabulon. Nakita ko diri sa Giwanon nga nagi 24/7 ang kuryente diri. Nakita ko sa mga tao nga matamat na sila pamakal sa ilang mga appliances. Kaya isang una nga ila power diri alas 4 datas 12 lang. Wala gid sila sa mga appliances puro lang suga. Tapos ang ila balay mga solar, flashlight, wala na. Pero subong damo nagapamakal. Diri subong ang experience mo diri kay diri naman kami naka-duty sa Giwanon. Kung ga ulan, proteged ka budlay sa amon kay kung mag-burn out, hindi kami diyong kanya gawwa kay gaulan, kay wala kami sakyan. Motor lang amon dala. Tapos sa budlay dan sang kalsada, kayang kalsada, one way lang, gamay-gamay pa. Taway naman chimpo kung init naman. Okay, gawa kay daw kadasig lang sa amon nga responde kay wala sa tawhay lang mo. Budlay sa amon ngubray sa kalainman, ang kinakakontra gid namon kung magpangilat kag kung gaulan. Subong isa na ako lineman nga diri ga-duty sa Giwanon. Gapasalamat niya ko nga ang Giwanon na tagaan na sang power sang 24/7 na. Nami na subong Giwanon kay 24 oras na ang power tapos ang daw nagikuan na asinso naman ang mga tao daw nagnami naman yung kita ang mga tao doon kuan la daw gapamakal naman sila sa mga gamit niya magamit na nila kay ambal nila may kuryente na mo may power na adlaw daw namin walang tawon mga tao kita ay kamo ga patingkyo man sila mag-trouble kami sa piyak nga isla kuan lang kami kilala kami sa pambot pero kung counter ginamon nga maglain ng chimpo hindi gid namon madadali katuang kay hindi kami katabok dadali mo kay budlay lagod-lag ko sang balod kay amo lang inahulat na namon nga magtawa yang chimpo matabukan namon dayon ang Panabulon. Actually budlay gid kay mapalayo ka sa pamilya mo kag sa imo nga mahal sa kabuhi hidlaw ka gid magpuli-puli pero sa buong nagapabakod sa kon nga kag sa amon dire kay siyempre ang pagserbisyo sa tawo kung paano namon pasiga kag madiskartihan ang mga trouble siyempre pag makita namon nga malipayon sila nga nagasiga ilabalay nga sila nga gapasalamat sa amon daw ang tinir namon di sa Giwanon as line worker naga-inspire sa amon. Sa pagdating ng iwag sa isla ng Panabulon at Giwanon, tunay na ang bawat pangarap ay kayang matupad sa tulong ng sipag at tiyaga. Katulad ni Ronnie na minsay nangarap, ngayon ay kasama na ito sa pagdala ng liwanag. Ang iwag sa isla ay hindi lamang nagkakahulugan ng ilaw, bagkus nagpapakita
ng kaunlaran at pag-asa. Ika nga ng Guimaras Electric Cooperative, iwag sa pag-uswag.